Ang atin pong pagbasa ay mula sa Mateo 28, 16 hanggang 20, na may pamagat na ang dakilang utos. Ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila siya. Ngunit ang iba sa kanila ay nag-alinlangan at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, "Lahat ng kapamalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Kumayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahonang ito." Siya nawa. Naway dagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Ang ating pinagkuhanan ay ang Ebanghelyo ni Mateo, na kung saan ito po ay nahati sa apat, na puro po ito patungkol sa Panginoon Kristo na ipinapakilala bilang ang hari ng Israel, at partikular nga ay ng mga Hudyo. At yan makikita ninyo na sa bawat hati ng aklat na ito ay merong makakaibang mga pangunahing binibigyan ng diin. Ang credential ng pagiging hari, ang mensahe ng hari. Subalit sa pangatlong bahagi ay ang daranasing paghirap at kamatayan na hindi inaasahan ng mga Hudyo na kasama pala sa kanyang gaganapin. Subalit sa bandang huli ay pinapakita doon at sinasaad ang kanyang pananagumpay. Ngayon, sa Ebanghelyong ito ay bilang ang ipinapakilalang hari ay ang Panginoon. Doon sa nahati ito sa dalawa, no? Yung una ay sino ba itong ipinanghakong hari ng Israel na matagal nang ipinaunang sabi o propesiya ng mga propeta sa lumang tipan. Yan. At yung pangalawa naman, ano yung kanyang kasasadlakan? At yung dalawa dyan, yung siya papatayin sa pamagitan ng krus at siya ay muling mabubuhay. Dyan ay malinaw din sa atin na ito ang tema talaga ng Ebanghelyo ni Mateo, na sa bagong tipan, yan yung unang aklat doon sa 27 books of the New Testament ay agad na mababasa. Yan ang unang aklat. At tamang-tama, angkop yung nasa unang bahagi siya, kasi makilala mo agad na ang Panginoong Hesus ay ang hari. Ang matagal nang hinihintay na isang pinuspos, pinahira ng Espiritu Santo bilang magsasalba sa bansang Israel sa kanilang pagkaalipin. Kaya, pag alamin mo sino si Kristo sa pagpapakilala sa kanya dito sa aklat ni Mateo, nandyan siya ang Mesiyas na gumaganap sa mga propesiya at mga pangakong mababasa sa Old Testament. Mamaya makikita natin doon yung ilan sa mga talata tungkol sa pangako sa kanya, mga tipo at mga inaasahan na sa kanya na ng mga Hudyo, sapagkat ito ay nababasa sa kanilang mga aklat, yung ang Old Testament. O tinatawag nilang ang Old Testament ng mga Israelita, yun ang kalang scripture. Yung mga Hudyo, yung scripture nila ay ang tawag doon ay Tanakh. Tanakh. Ibig sabihin ay yung Tanakh ay ibig sabihin na yung ay tumutukoy sa Torah. Yung ibig sabihin nandun yung 5 books of Moses. Yung Na ay tumutukoy ito sa mga aklat ng mga prophets. Kasi ang Torah, Abim and Ketubim, the writings. Sa atin, of course, tinuturing natin ang Biblia, Old and New Testament, bilang ating aklat. Pero ang ating binibigyan ng diin at mas pinapahalaga, kung magpapahalaga tayo na higit sa dalawa na yan, of course, pamiliin tayo yung New Testament. Dahil dyan natin na makikilala at mababasa yung the absolute sovereignty of the risen king. Yan po pamagat ng ating paangaraw ngayon. The absolute sovereignty of the risen king. Pero bago yan, nais ko kayong i-update tungkol sa kamakailan lamang ay panggigisa ni Representative Rodante Marcoleta sa DOE o Department of Education. Dahil nga po, alam natin na nag-increase ang fuel sa 120% agad. At hinihingan nito ni Marcoleta
ng justification. Kaya ginigisan niya po yung DOA. Kung bakit nagkagayon yun. Nasaan yung kanilang pagkilos? Meron bang pagkapabaya na nangyari? Bakit nila hinayaan ito? Samantalang hindi naman apektado ang ating langis sa nangyari sa Strait of Hormuz kasi meron pang reserve at merong dalawang malalaking facilities, refinery sa Singapore. At kung yun ay napanood ninyo, yung pangyayari na yan ay nag-walk out dyan si Marcoleta sapagkat walang naisagot na maayos sa kanya ang mga opisyales ng Department of Energy. Kaya ang pagdinig na ito ay naglantad kung paano kinakailangan ang katapatan at pananagutan mula sa mga may hawak ng kapangyarihan. Kaya habang ang mga pinunong tao ay dapat managot sa kanilang pangasiwa, ang hari ng universo ay hindi ganoon. Hindi siya pwedeng suriin sapagkat perpekto ang kanyang pagkilos. Siya puno ng wisdom at lubos ang kanyang kapangyarihan. Kaya walang magiging problema sa kanyang pamahala. Ibig sabihin, ang King of the Universe ay namamahala ng may kasakdalan. Hindi tulad ng mga sistema ng tao, ang pamahalaan ay puno ng korupsyon. Ang pamahalaan ng ating hari, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, ay matuwid, righteous. Kaya nga, ang human authority, yan ay kalimitan talaga yan, ay pinagdidebatihan. Subalit pagdating sa authority ng ating Panginoong Jesus, ito ay beyond dispute. Sa korte ng batas, ang hukom, humahawak siya ng otoridad para interpret niya yung batas. Pero yung hukom, natatali pa rin siya doon sa Constitution. At pwede pa rin siyang ma-overturn ng higher court. In contrast, ang biblical presentation tungkol sa ating Panginoong Jesus, siya ay supreme legislator. The Lord Jesus is king, as king, is the supreme legislator. Ibig sabihin, yung kanyang mga salita, yun ay yung final reality. Wala nang iniiwan pang higher court para sa pag-aapila. At ito ay tinuturo sa atin sa talatang ito, nabibigyan natin ng diin. Ang Mateo 28:18. Sa Matthew 28:18, sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya pag-aralan natin yan, no? Doon sa original na nasulat sa Grego. Of course, alam natin, ang nagbigay sa kanya ng authority ay ang Ama, yung God the Father, upon His resurrection. Yung ginamit na authority sa Greek ay exousia, na tumutukoy sa makatwiran, legal na kapangyarihan, sa halip na parang isang kalakasan lamang. At ang naging implikasyon niyan ay ang Panginoong Jesus, siya ay nag-rule, namamahala sa pamamagitan ng kung ano yung tama, yun ang nagbibigay ng kalakasan. Sa ating gobyerno, kung sino yung malakas, sa pamamagitan ng kanilang kalakasan, ibig sabihin, fame, mayaman sila, kaya yung mali, yun ang nagiging tama. Pero sa Panginoon, ang nagbibigay ng lakas ay kung ano yung tama. Okay. Ngayon, ang sabi dyan, all authority, yung ginamit na word na pasa, ay, ang ibig lang sabihin yan, walang exempted sa universe. Lahat, as in all, walang natira. Kaya ito ay nangangahulugan na walang, sa atin, bilang mga mananampalataya, walang neutral ground sa ating buhay. Bawat desisyon natin, either yan ay pagsunod sa Diyos or rebellion sa Kanya. At yung Matthew 28 na yan po ay nasa propesiya. Ibig sabihin, ito yung katuparan ng paunang sabi doon sa propeta Daniel. Ilang siglo na ang lumipas na kung saan nakakita ng pangitain sa propeta Daniel. Ayon sa kanyang paglalahada ito, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. So may dalawang personahe po dyan. There are two persons mentioned there, yung the Son of Man, one like the Son of Man, at yung Ancient of Days. And they brought him near before him. So meron pang ilang mga beings, maaring to ay mga anghel, na kung saan yung the Son of Man, dumarating with the clouds of heaven, ay dinala doon sa Ancient of Days. And there was given him dominion.
So yung Ancient of Days, nagkaloob ng dominion, glory, and a kingdom that all people, nations, and languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away. Ngayon, yun po yung yun yung para sabihin natin na, yung sa Mateo 28:18, maikling salita lang, pero yung Daniel 7:14, andito yung parang pinaka-elaboration. Or ano ba yung pangyayari na nakapaloob doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na all powers in heaven and on earth has been given unto me. Yan po yung pinaka-seremonyas na nakita. Nauna nang nakita ni Daniel. Pero ito ay sa panahon pa lang mangyari nung after na magbangon muli mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay tumanggap ng kaharian. Kaya po siya ay hari. So, kaya ang kaharian ng Diyos ay sumusulong, nag-a-advance sa pamamagitan ng evangelization of the nations. At yan ay ongoing, yung evangelizations of the nations. Nandiyan ang mga missionaries na pinapadala sa iba't ibang mga lugar, mga nations and countries. At yung final phase, yung pong fulfillment or yung consummation in both spheres. Kasi sa ngayon, ang kingdom of God lumalaganap, nag-a-advance at nag-reign spiritually. Pero sa consummation, spiritual and physical na. Kaya nga, ito ay nagtuturo sa atin na ating ipakilala. Of course, una sa lahat, tanggapin natin at ipakilala natin that the Lord Jesus as King is supreme. Kaya nga, may mga maling haka tungkol sa katatayuan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa iba, yung authority lang ng Panginoong Jesus sa spiritual aspect lang ng ating buhay. Para bang lumalabas ng Panginoong Jesus ay parang isang pribadong Diyos. Ngayon, anong nangyari? Nililimitahan natin ang kapangyarihan sa spiritual at sa gayon ay binabaliwala natin yung kanyang utos na over the earth. Sabihin, nagiging pansarili lang ang devotion, pagsamba natin, hindi natin na ibabahagi sa mga iba. Ngayon, merong hindi naniniwala sa katotohanan na kung sino ang ating Panginoong Kristo. Kasi sabi nila, kung totoo na nasa Panginoong Yesus na ang lahat ng kapangyarihan, bakit meron pa ring kasamaan na umiiral? Pero gusto ko lang lilinawin sa inyo, mga kapatid, na nung sinabi ng Panginoon na nasa kanya lahat ng kapangyarihan, ay bago na sa spiritual, binangyayari na manifestation or evidence ng katotohanan na yun. Sin is defeated, Satan is conquered, death is conquered, victory is won. Pero meron pa rin tayo nakikita na nangyayari. Yung isang reality na sa kabilang bahagi na sinasabi rin sa Bible na the God of this world, nandun pa si Satan. Patuloy pa rin nakapanlinlang sa mga bansa. Meron pa rin siyang access at nakapanukso pa rin. At nakakapagdala pa rin ng mga kaluluwa sa impyerno. At ang kasamaan ay patuloy na nangunguna saan mang dako. Kailangan natin i-clarify yan. Ito po yan. Una, Jesus' authority is legally established. So, sa termino ng korte, ay tawag dyan de jure. Latin po yan, de jure. But the full execution of that authority awaits His return, de facto. Yan po yung sinabi ko sa inyo kanina. So, sa ngayon, de jure. Pero yung de facto, sa muling pagbabalik, yun ang magiging malinaw na makikita ng tao. Kaya, isang kadahilanan dyan is hindi ka talaga lubos pang ginagawa sapagkat nagbibigay siya ng panahon para sa repentance. Dahil pag dumating na yung de facto, wala nang panahon ng pagsisisi. Na kung saka mo lang kikilalanin ng Panginoon na ang Panginoong Jesus na siya ngay Diyos, totoo nga pala siya nga pala yung hari. Kung kailan nandyan na siya physically, makikita mo, wala nang pagkakataon o biyaya para sa pagsisisi. Sa ngayon, magpasalamat tayo dahil meron pang time para sa pagsisisi, para sa mga kilala natin, sa mahal natin sa buhay, at sa mga kasambahay. Itinuturo din sa atin sa Biblia na kailangan limitahan natin, kung hindi man, yung pagtitiwala natin sa mga human leaders sapagkat ang kanilang kapangyarihan ay temporary. At yan ay tinuturo sa atin doon sa Salmo. Nasabi dyan, do not put your trust in princes, yung mga namumuno, in human beings who cannot save. Maganda yung pagkakasulat ng NIV kasi parang tinuturo dyan
na sa Panginoon Jesucristo lang talaga sapagkat siya ay Diyos. Siya ay pinuno, siya ay prince siyang masasabi. Sa Biblia nga, tinatawag siyang Prince of Peace, di ba? Prinsipe din ng ating Panginoon, bagamat siya'y hari. Prinsipe din siya. Yung, in a sense na, ang prinsipe ay kategoriyan sa mga namumuno. Ayon sa biblical understanding. Kaya, yung pagtrato sa mga politiko or heads of the state bilang savior, kung hindi man sa spiritual, at least sa physical o sa material or sa society, ay parang nagiging idolatry na rin sa mga iba sa kanilang ginagawa. Ang main message natin ito, God's power is high, on Him we rely. Sa Kanya lang tayo manghihinawak. Sapagkat ang authority ng ating Panginoon, ang foundation ng pagkakatiwala ng mga mananampalataya. Yung confidence ay dapat hindi nakabase yan sa circumstances, no? Kundi doon sa posisyon ng hari. Kapag ang isang mananampalataya ay nag-rely sa ating Panginoong Hesus, nag-rely sila sa pinaka-matibay, pinaka-stable na persa na umiiral. Okay? Yung His power is high, ibig sabihin ng high, ay tumutukoy doon sa supreme rank ng ating Panginoong Hesus. Okay? Rely, tumutukoy yan sa dependence, no? Nagde-depend tayo sa Kanya. Kaya yung high, yun yung tinatawag natin vertical, na tumuturo sa sovereignty ng ating Panginoong Hesus. At pag sinabing sovereign, ibig sabihin, Diyos yun. Isa lang ang sovereign, Diyos yun. At yung rely, yun naman yung horizontal. Yun yung tumutukoy sa ating internal faith. Kaya, yung submission to His high rank, yan ang tanging daan para ma-experience natin yung true reliance, yung tunay na pagkakatiwala o pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong natin ay, saan matatagpuan ang otoridad ng ating Panginoong Hesus ayon sa ating talata? Una, sa kalangitang kataasan, at pangalawa, sa lupang nasasaksihan. In the celestial height, secondly, in the terrestrial side. Una tayo doon sa in the terrestrial side. Ang ruling o ang pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo, covered yan yung spiritual realm, yung dako ng spiritual. Ang sabi niya, all authority in heaven. Sa Greek, yan ay oiranyo, na ibig sabihin, sinasakop niya yung tahanan ng Diyos. Kasama dyan yung mga hindi nakikitang realm of angels, mga principalities, yun yung pag sinabi principalities, ranggo yun ng mga anghel. At yamang ang ating Panginoong Hesus ay namamahala sa langit, ay walang spiritual entity ang makakilos nang walang pahintulot niya. May they be good angels or mga fallen angels, ito mga masamang spirito, hindi sila makakilos nang walang permiso mula sa ating Panginoong Diyos, mula sa ating Panginoong Jesucristo. At isang patunay na siya ay nagro-rule doon sa kalangitan, inutos ng Ama sa Hebrews 1:6 na let all God's angels worship Him. Noong dinadala na yung anak sa sanlibutan, nag-worship na rin agad sa Kanya. Nagkatawang tao pa lang, nag-worship na sa Kanya ang mga anghel. At yung kanina, yung Revelation 5:11 and 12 ay ito yung vision nakita ni John. Ito ba ay present or future pero ipinakita sa kanya? O ito ba ay bodily or kasama ang spirito lang? Ay hindi natin masabi, pero malinaw ang kanyang description sa kanyang nasaksihan. Then I looked again and I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne of the living beings and the elders. And they sang in a mighty chorus, worthy is the Lamb who was slaughtered to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Yan, sumasamba sila doon sa Lamb, walang iba kundi ang Panginoon, sa yung pinatay na kordero. Sinasamba niya sa kalangitan. So, nandoon ang kanyang pamahala sa kalangitan. At dahil dyan, ay ating pinangahawakan that Jesus is actively governing now. Okay? Yung kanyang mula doon sa kanyang kamatayan, siya ay umakyat sa kanang kamay ng Ama. Pag sinabing kanang kamay, hindi po yun hindi po yun literal. Ang ibig sabihin, metaphorical po yan. Ang ibig sabihin, position of executive power. Ibig sabihin, ay parang sa atin, di ba, ang kanina napag-usapan namin ni
ah, ni Cesar, yung tungkol sa tatlong branches ng ating gobyerno, at yung sa presidente, yun yung executive branch, no? Pero sa spiritual, isa lang talaga ang nag-govern, yung executive, at yun ay ang hinahawakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito napag-aralan natin na meron palang spiritual warfare, merong digmaan nangyayari sa dakong spiritual. Pero hindi dapat ito maging sanhi ng ating pagkatakot. May mga sinasapian, may mga aswang, witchcraft, sorceries, divinations, mga occultism na nangyayari. May nakikita tayo, may nasasaksihan tayo, napabalitaan tayo ng mga nagiging biktima ng mga bagay na ito, mga pagkilos ng mga diablo, pero dapat tayo matakot. Sapagkat malinaw, sa Colossus 2:15, sa English, sasabi dyan, after having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, sinasabi dyan na tinanggalan ng panlaban na kapangyarihan. Itong mga powers and authorities, ano po yan? Mga ranggo yan ng mga anghel, mga fallen angels po yan. Kaya, ang mga mananampalataya, hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Kundi tayo ay lumalaban, meron tayong spiritual warfare, nakikibaka tayo, nakikipagdigma tayo, lumalaban tayo mula sa tagumpay. So, the believer fights from victory because the king has already conquered. We have the conquering king. It is through his death and resurrection. Ano yung point of the matter? Jesus rules the sky. His throne is on high. Ang kanyang trono ay, sabi sa Philippians chapter 2, above every name. Walang earthly crisis ang pwedeng mag-threaten sa stability ng kanyang paghahari. Walang makakapagbanta dyan. Parang bilang ilustrasyon, alam nyo ba na yung gravity ng araw, yan ang pangunay humahawak sa ating solar system. Kaya hindi sila nagkakalansag-lansag. Kaya in relation sa ating itinuturo ngayon ay, although yung sun's gravity, hindi naman nakikita yan di ba? Pero, yan yung humahawak sa solar system. Without gravity, yung Earth, ito po ay maano dito sa malamig na kawalan. Parang lulutang-lutang siya sa malamig na kawalan. Yan ay yung sun's gravity na hindi nakikita, pero puwersa po ito, malakas na puwersa. Diyan natin maihahambing ang authority ng ating Panginoong Kristo. Ang kanyang kapamalaan. Isang puwersa na hindi nakikita, pero nagpe-prevent ng moral chaos. Kung wala yung kanyang pamahala, kala nyo ba, sinasabi natin, magulo ang mundo, pero kung wala ang pamahala ng Panginoon, matindi pa yung gulo, yung chaos, sa pagdating sa morality ng tao. Masasama ang mga tao, naging biktima pa ng ilan sa atin sa kasamaan ng tao. Pero mas magiging higit pa ang kasamaan na ang bawat isa ay parang magiging Hitler kung wala yung invisible force na yan na otoridad ng ating Panginoong Kristo. Yan ang pumipigil sa moral na kahulugan. Kaya, nung sinabi ng ating Panginoong Kristo, all authority has been given to me, ay ina-identify niyang kanyang sarili bilang central authority. Hindi siya subject sa anumang mga governance. Kagaya ng gravity sa solar system, ang kanyang pamahala ay central at nag-organize ng realidad. Kaya yung reigning ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang pamamahala ay isang unifying and holding power. At yan ang sinasabi sa atin sa Hebrews 1:3. Tingnan mo yung sabi rito sa Hebrews 1:3. He, ang Panginoon Kristo, is the radiance of the glory of God and the exact imprint of God's nature. Okay? And He upholds the universe by the word of His power. Yung He, siya rin yung He doon sa and He upholds the universe. At kung babasahin mo yung verse 1 niya, kasi nasa verse 3 na tayo, tumutukoy yan sa ating Panginoong Jesus. So, the Lord Jesus Christ upholds the universe by the word of His power. Ganyan po. Yan ang katotohanan na dapat nating panghahawakan. Na hindi kagaya ng mga Muslim, na sabi nila, sumasampalataya kami, naniniwala din kami kay hindi naman sumasampalataya, kundi naniniwala daw. We also believe in Jesus Christ because we acknowledge
him as prophet of Allah. Yan, hanggang doon lang sila. Okay? Yung katotohanan na yan, kung yan man ay nabasa nila o napakinggan nila sa mga Kristiyano, hindi nila yan tatanggapin. Kaya, ang otoridad ng ating Panginoong Kristo, hindi po something na distant or static title. Isa po itong active force na nagpe-prevent ng spiritual and moral chaos at pinapanatili niyo yung creation na naka-align sa purpose ng Diyos. Kaya, tanong sa atin ito, sa ating test ng vertical blindness, will you live as if the invisible throne is more real than the visible threat? Marami tayong naranasan na mga banta o nakikita ng mga banta na maaaring magsiklab ng kaguluhan, maghasik ng kasamaan, magpaguho sa atin katatayuan. At masasabi natin, totoo yan dahil nasasaksihan natin. Pero, mamumuhay ka ba doon sa mga totoong yun? O doon sa katotohanan ng invisible throne of the Lord Jesus Christ? Kaya nga, samantalang tayo ay humihingi sa Diyos ng tulong, dapat lagi nating iisipin na ang Diyos ay namamahala ng maayos. Kaya yung ating pananampalataya, yan po yung parang act ng pag-recalibrate ng ating paningin. Na i-prioritize natin yung throne sa halip na yung threat. Magbibigay tayo ng isang life situation. Halimbawa, isang estudyante na kumakaharap sa academic failure. Yung pagkatakot, yan ay kalimitang nag-uugat, no? Mula dun sa paniniwala na yung ating kahinatnan, yung ating hinaharap, ay nakasalalay sa ating sariling mga kamay. Okay? Kung i-recognize natin ang control ni Jesus, ito ay nangangahulugan na pag-unawa na kahit na yung ating kabiguan, yung ating failure, ay pwede niyang gamitin. Recognizing Jesus' control means understanding that even a failure can be used by Him. Of course, ay kabubuti natin. Magbigay ako ng isang nangyari sa... Ito si William Cowper, maaaring inaawit natin sa kanyang mga komposisyon. Siya ay nag-struggle mentally sapagkat meron siyang suicidal depression At sinikap niya na magpakamatay ng maraming beses. Pero sa bawat pagtatangka ay para bang nababalikwas ng mga kakaibang mga coincidences. At ano yung coincidences na tinutukoy ko? Halimbawa, ito isang pangyayari, no? Bumili siya ng isang vial ng laudanum at yun ay inumin niya sana. Ang ginawa niya, nag-travel siya sa isang secluded na spot para doon niya inumin ito. Pero sa bawat pagtatangka niya na inumin niya yung vials, nakakaroon na siya ng physical paralysis. Nakakaroon na siya ng spiritual horror. Kaya naging imposible sa kanya na maituloy niya yung paglunok ng liquid. Hanggang sa nangyari na lang, tinapon na lang ngayon yung liquid na yan. Kasi hindi niya ma-overcome yung internal restraint. Pagkatapos, talagang determinado siya na tapusin na yung kung anumang misery meron siyang kinakarap. Alam niyo ba na umupa pa siya ng karwahe at inutusan niya yung kanyang driver na dalhin yung karwahe doon sa ilog. Sa may tabi ng ilog kasi tatalon siya doon. Ngayon, pagdating niya doon, sa ilog na pinaplano niya kung siya tatalon, ang dami ng mga tao. Punong-puno ng mga tao. Hinintay niya na umalis ang mga tao. Pero lalo pang dumarami mga tao. Kaya bumalik siya sa karwahe at iniwan na niya yung kanyang plano. Kaya nakita niya yun na yung pangyayari na yun parang pinaka makalangit na veto ng Diyos. O pagtanggi sa kanyang ginagawa. Ito, pangatlo. Sinubukan niya na magbigti. Gamit siya ng garter. Naka-suspended na siya doon sa bedpost niya. Pero nangyari, naputol yung garter. Sinubukan niya uli. At hindi naman naputol yung garter, pero nawala siya ng malay. Pero hindi siya namatay. Kasi, nung malapit na talagang maputol ang hininga niya, saka nag-snap yung garter. At nahulog siya doon sa semento ng buhay. Kaya, nung siya makarigay ng consciousness, ay naramdaman niya na merong para bang humila sa kanya pabalik. Kumbaga yung kanyang parang namatay na siya ganun, tapos pakiramdam niya nahulog siya, pero may humila sa kanya pabalik. Parang pakiramdam niya papunta na siya sa eternity.
Pero parang may kamay na humila sa kanya. Kaya yung mga patuloy na kabiguan na kitilin ng kanyang buhay ay nagdala kay Cowper sa isang malinaw na realisasyon. Na-conclude niya na ang kanyang buhay ay hindi kanya para ito ay kanyang kitilin. At mayroon siyang higher power, makapangyarihan sa lahat, na kahit yung kanyang mga darkest impulses ay hindi mamayani. Ang karanasan na ito ang nag-inspire sa kanya na sumulat ng pinakasikat na hymn na inaawitin nating mga Baptist. Yan ang God Moves in a Mysterious Way. Kaya ang buhay ni Cowper ay nag-illustrate doon sa itinuturo natin na yung authority ng ating Panginoon Kristo ay hindi lamang ito over the good times, but over the very boundaries of life and death. Yamang hawak ng Panginoon ang lahat ng otoridad, kahit yung internal and earthly despair ng isang tao ay hindi kayang i-override yung heavenly veto if God has a different purpose for that life. Kayong pagsubok na ginawa ni Cowper ay nagsasuggest ng yung human autonomy ay nililimitahan ng divine sovereignty. Na kahit subukan natin na makatakas sa stage na yan, subalit ang hari ng universo ay nasa kanya yung final say kung kailan tayo mamamatay. Kaya, even when our feelings are out of control, Christ's heavenly authority maintains control over our destiny. Kaya nga, i-audit mo rin yung prayer language mo. Halimbawa, kung nasabi ka, oh Diyos, please do something, parang gano'n, no? Ay dapat sabihin mo, Lord, I thank you that you have all power in heaven over this situation. Tandaan mo na yung prayer nagiging declaration yan ng existing truth rather than a plea for a new one. Jesus Christ is on the throne. Okay? Kaya kung ikaw ba ay namumuhay na para kang ampon sa isang malamig na universo, lumapit ka, umuwi ka sa ating hari sapagkat ang trono ay hindi bakante. Ang pagtanggap sa otoridad ng ating Panginoong Jesucristo ang gamot para sa iyong existential na kalungkutan. So where does the authority of Jesus reside? In the celestial height and in the terrestrial side. Sa lupang nasasaksihan. Balikan natin ang ating text. Jesus came up and said to them, all authority, it means all power of absolute rule, in heaven and on earth has been given to me. Kaya authority ng Panginoon, hindi lang sa heaven, kundi maging dito sa lupa. Okay? Sa physical world. Okay. Physical world, sa human societies, kasama dyan laws of physics, yung movements of the nations, kasama lahat yan. Okay? Ano ang implication yan sa atin? Jesus cares about our bodies, our jobs, and our environment. Ano yung patunay natin na Jesus care about our bodies? Di ba nung nag-ministry ang ating Panginoon, anong ginawa niya? Dinedicate niya ang kanyang mga ministeryo sa physical restoration. Pinagaling ang bulag, ang leper, ang mga paralyzed. No? I-demonstrate na yung physical suffering, yan ay kalaban sa kanyang kaharian. At yung kalusugan ng katawan, it is a matter of divine concern. See? Yung promise of a physical resurrection, yan po yung nagkukumpirma na ang Diyos, ang ultimate plan ng Diyos ay kasama yung redemption of the body. Hindi lang yung spirit natin ang tutubusin, kundi ang ating katawan. And pangalawa, Jesus does care about our jobs. Di ba yung bago yung kanyang public ministries? Ano ba yung ginugol na panahon ng ating Panginoon sa Kristo? Majority of his adult life ay ano siya? Carpenter. Isa siyang builder. Diba? Kailan ba siya nagministeryo? Noong siya ay 30 years old. So from 30 years old pababa, ano siya? Karpintero. He engaged in manual labor. He dignified ordinary work. Kaya nga, itinuturo ito sa atin na yung trabaho, calling yan. May word na ginagamit yan vocation. Ang tawag na iba, profession. Pero sa ating mga reform, ang tawag natin sa trabaho natin, vocation. Calling ng Diyos yan. Columnist ka man, teacher ka, craftsman, ang labor na yan, ang means kung saan ang Panginoon Kristo ay nagpo-provide para sa mundo. Diyan ay pinapatunayan ng Colossians 3:23. And whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So, yamang nasa ang Panginoong Hesus, nasa kanyang lahat ng otoridad, siya ang tunay na boss sa bawat workplace natin. Sabi, work with all your heart as working for the Lord. Na nag-imply
na ang Panginoong Jesus ay active observer and participant in our professional integrity. Ano pa? Jesus does care about environment. Dinemonstrate ng ating Panginoong Kristo ang kanyang care, ang kanyang power over the environment. Di ba, pinakalma niya yung storms. Tapos, nagmultiply ng resources, nagparami ng isda, nagparami ng tinapay. Hindi itong mga magic tricks, kundi sign that the king had arrived to bring order sa isang creation na patuloy na nag-grow. Bakit? Ang sabi sa Psalms 24, verses 1 and 2, the earth is the Lord's. Pag-aari ng Diyos ang earth and the fullness thereof. Lahat ng nandoon sa Diyos. The world and they that dwell therein, ang mga tao. For He hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Kaya nga, ang mga tao, kagaya natin, nagiging stewards tayo or administrators ng kanyang property. At yan ay pinapatunayan natin o tinatanggap natin ang katotohanan na yan sa pagitan ng ating tithes. No? Ang tithes ang nagpapakilala na kinikilala natin na sa Diyos lahat yan. Because ang tithes ang pinakabuwis natin sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa Leviticus, all the tithes of the lands, of the trees, of the fruits, lahat yan. Sabi niya, belong to me. So, kaya nga pag ninineglect natin o dinidestroy natin ang environment, ito po ay hindi po violation sa gobyerno na masasabi lamang, no? Kundi violation of the trust na ibinigay sa atin ng ultimate owner. Ngayon, yung assurance na ang Panginoong Hesus ay niregard niya yung kanyang earthly rule, yan po ay pinapatunayan ng mga disipulo. Kasi nung panahon ng Roman Empire, itinuturo na yung Caesar ang Panginoon. Kaya nagbibigay ng buwis sa Caesar. Pero, ang sabi ng mga mananampalataya, si Jesus ang Panginoon, hindi ang Caesar. Kaya na sinabi ng Panginoon, nagbibigay ang tao ng buwis, dapat din naman mapasakop. Yung kasi pagbigay ng buwis ay pagkilala na si Caesar ay Lord. Pag sinabing Lord, yung sabihin, siya yung namumuno, authority, doon sa Roman Empire. Kaya sabi ng Panginoon, give unto Caesar what belongs unto Caesar, and give unto God what belongs unto God. Okay? Kaya, yung proclamation na yan ay challenge ng anumang earthly power na nag-claim ng ultimate status. Jesus is Lord, although Caesar is Lord on the earth, subalit, nasa ilalim siya rin ng lordship ng ating Panginoong Hesus. Hindi tinatanggi na Lord si Caesar. Pero sa kanyang ano lang yan, jurisdiction. At sa lupa lang yan. Okay? At, of course, sa isang period of time. Sabi sa Romans 13, na yung mga pamahala, yan ay galing din sa Diyos. Nasa ilalim din ng pamahala ng Diyos. Kaya, ito yung katotohanan tungkol dyan. No government is outside the control of Christ. Okay? Yung assurance na katotohanan na yan ay, eto, pansinin mo. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will. Kung sa Tagalog, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisip. Okay? Kaya, may mga presidente tayo. Meron tayong nagustuhang presidente. Meron tayong inayawan na presidente. Hindi dapat tayo mabigatan ng kalooban sapagkat anuman ang ginawa na, anuman ang nangyari sa kanila, yan ay under pa rin sa jurisdiction ng Panginoon. Ang Panginoon ay mayroong divine purpose sa mga nangyayari niyan. Okay? Hindi iyon sa kanilang sarili lang na kalooban. Tandaan mo, Kawikaan 21:1. Okay? Yan ang pagpakita ng authority or rulership of the Lord Jesus Christ on the earth. Kaya, Jesus governs the land. All is in His hand. Yan ang ating point. Okay? Tayong mga mananampalataya, meron pa rin tayong pag-asa. Dahil ang Panginoong Hesus ang tunay na may-ari ng corrupt world na ito. Ano ba siya? Ang mundo, yan po ay Kanya sapagkat yan ay ipinamana sa Kanya ng Ama. Kaya nga, patunay na anak siya ng Diyos, yung pagmamay-ari niya dito sa mundo, na nagkaroon ng messianic prophecy. Sinunod sa Psalms 2:7. The Lord said to me, "You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possessions." Tama na. At yung prophecy yan, yung messianic prophecy na yan, ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang ilustrasyon, meron tinatawag na strong nuclear force. Yan po ang naghahawak para ang mga atoms ay manatiling magkakadikit. Kapag po wala yung strong nuclear force na yan,
ay magkakalansag-lansag, magkakaagnas, no? Magkakawatak-watak yung mga atoms. Eh, dyan natin inihalin tulad yung authority ng ating Panginoon. Strong force that keeps society from destruction. Okay? Kaya ang mga societies, ang lipunan ay nanatili dahil sa authority ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, Jesus' authority is the strong force that keeps society from destruction. Kaya nga, dahil nalaman na natin yan, yung katotohanan na yan, will you stop acting like a victim? Yan, ang Panginoong Hesus ang may kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan sa lupa kanya. Kaya yung mga problematic boss natin at saka yung mga broken health natin, yan ay nasa loob pa rin ng kanyang jurisdiction. Kaya, kapag namuhay ka na meron kang pa-victim complex, yan po ay denial ng kasalukuyang earthly authority ng ating Panginoong Hesus. Bilang isang halimbawa dyan, no? Yung unfair workplace, yung empleyado parang pakiramdam niya na overlooked siya yung kanyang mga kakayahan, mga nagawa niya. Pero samantalang ang ating Panginoon Kristo, yamang ating Panginoon Kristo ang merong all power sa earth, ultimately ang ating Panginoon Kristo ang HR director. Na kung saan nagbibigay siya nagbubukas siya ng mga pinto na walang makapagsasara. Kaya yung integrity sa workplace, yan ay posible pa rin because we report to a higher chief executive. Kaya yan ay isang diwa noong sinabi ng Panginoon. Revelation 3:8, siya mismo nagsabi niyan. Sabi ng Panginoong Hesus, I will open doors in front of you which no man can shut. So God will open the right doors for you at the right time. Sabi ng isang isang version ng Bible. Kaya marami mga tao ang mga mananampalataya na rin, nakagawa ng mga great things for humanity's sake. Pero wala naman sila or kulang sila ng kakayahan na gawin yon. Pero nangyari kasi God acted upon their good intentions at nag-provide ng higit pa sa kanilang kakailanganin para ma-accomplish yung task na kanilang ginawa. Na ito nga ay naghantong na matapos nila yung mga task na yan with 100% victory. Kaya as practical applications, isulat mo yung mga malalaki mong earthly fear, yung mga kinakatakutan mo. Pag naisulat mo na, takpan mo yan ng sulat na ang lahat ng yan subject to the authority of Christ. Okay? Kaya, i-visualize mo na yung authority ni Christ over specific fears, ito yung tumutulong para ma-dismantle mo yung kanilang kapangyarihan laban sa iyo o sa ibabaw mo. Kumbaga, ibigay mo yung remote control ng yung buhay pabalik sa isa, walang iba kundi ang Diyos, na siya yung may hawak ng batteries, sa kanya yung batteries. Submit your reality to the earthly king. Okay? Sapagkat real freedom is found in the total surrender to the only perfect ruler. Kaya itong Great Commission, nagsimula sa authority at magtatapos siya sa presence. Because the Lord Jesus ay nagtataglay siya ng lahat ng power in heaven and all power on earth. He is capable of being with you always. Hindi ka kumahayo mag-isa. Hindi ka kumikilos na mag-isa, kundi kasama mo palagi ang nananagumpay na hari. So the presence of God is guaranteed to us precisely because His authority is universal. Tayo tumayo. Manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay namamangha sa inyong lubos na soberanya. Nagpapasalamat po kami na walang anuman sa espiritual na kaitaasan o sa kalaliman ng lupa ang labas po sa inyong kapangyarihan. Humingi po kami ng tawad sa aming mga takot. Naway lumabas kami sa lugar na ito na hindi bilang mga taong tinalo ng mundo, kundi bilang mga ambasador ng hari na nagmamay-ari ng mundo. Ito po ay aming dalangin na may pagkakatiwala sa iyo pong makapangyarihang pangalan. Amen.